Hello guys! Welcome po dito sa ating channel, Happy Pill TV. At ngayong oras nito, bibigyang daan po natin ang kakaibang kwento ng buhay. Ito po ay nanggaling kay Tina. Tara na po at sabay-sabay po nating himay-himayin ang kwento ng kanyang buhay. Tina, ano yung nababalitaan ko? Madalas daw kayong magkasama sa anak ni Pablo? Si Tony? Aba naman Tina, parang hindi mo alam ang ugali ng pamilyang yun. Maraming nanliligaw sa'yo. Bakit si Tony pa ang napili mo? Para kang nauubusan ng lalaki. Ang sambit ni Aling Nita. Nanay naman, parang hindi mo naman naranasan yung ganito Normal lang naman po yung ginagawa ko Wala naman pong masama dahil dalaga ako. Binata naman si Tony. Sa madaling salita, pareho kaming malaya. Hayaan niyo na po kami. Mabait naman si Tony. At isa pa po, alam po namin yung limitasyon. Naiinggit lang yung mga tao. Siguro, si Tintin na pinsan ko ang nagsumbong sa inyo. Pakialamera talaga yun. Palibhasa kasi, crush niya si Tony. Malas na lang siya. Dahil ako yung gusto ni Tony. Ang sagot ni Tina sa kanyang ina. Hoy Tina, kailan ka pa natutong sumagot ng ganyan? Matapang ka na ngayon. Yun ba ang ipinagmamalaki mo? Yung lalaking yun ba? Hindi ka ba nag-iisip? Anong ipapakain niya sa'yo? Tina, sugarol ang pamilyang yun. Hindi ka man lang ba natakot? Baka mamaya, pati ikaw, pambayad niya. Or, ipusta ka kung wala na siyang pera. Ngayon pa lang, iwasan mo na siya. May itsura ka. At isa pa, maraming nagkakagusto sa'yo. Huwag kang umastang parang patay gutom na, naubusan na ng lalaki. Maghanap ka ng karapat-dapat na mahalin mo. Huwag kang sumugal. Ang wika ni Aling Nita. Wow grabe ka naman, Nay. Makapamintas ka naman wagas Ang galing mo naman pong magsalita. Bakit ikaw, Nay? Nakinig ka ba sa amin? Nung nakiusap kaming iwan mo na si Itay? Dahil sa mga bisyo niya? Lumuhod pa nga kami nun sa harapan mo Nagmamakaawa kaming iwan na natin siya. Dahil sa mga bisyo niya. Kung nakinig ka sa amin nun, hindi magiging ganito ang buhay natin. Napaka-irresponsableng ama niya. Hanggang ngayon, hindi pa nagbabago. Nay, huwag na kayong umastang malinis at maayos ang pamilyang ito. Dahil, alam na alam ninyo na magulo ang pamilya natin. Huwag niyong husgahan ang mga ibang tao. Dahil, mapapahiya lang kayo. Ang sagot ni Tina sa kanyang ina. Dahil sa mga sinabi ni Tina, hindi agad nakasagot si Aling Nita. Pakiramdam niya kasi, sinampal siya ng katotohanan. Dahil totoo ang mga sinabi ng kanyang anak. Sa katunayan, ilang dekada na rin silang nagtitiis sa puder ng kanyang asawa. Sa kagustuhan niyang buo pa rin sila para hindi sila magaya sa mga kapatid niyang wasak na ang pamilya. Gustong-gusto niyang ipaintindihan sa mga anak niya. Pero, paano? Alam niyang hindi nila maintindihan ang lahat. Pero, darating yung panahon na maunawaan nila kung bakit nagtiis ang kanilang ina. Habang nag-uusap ang mag-ina, nung dumating na si Mang Alfon, ama ni Tina. Tina,
Ipagtimpla mo nga ako ng kape. Ha? Maghapon at magdamag kayong wala sa bahay. Tapos ngayon, dumating kayo. At kung makapag-utos, wagas oh. Bago kayo mag-utos, tanungin niyo muna kung kumusta naman ang pamilya ninyo. Aba naman tay, daig mo pa ang isang binata dahil sa ugali mo. Kung hindi ka pa sawa sa buhay binata, edi sana, huwag na kayong nakipag-asawa nun. Edi sana, hindi kami nadadamay ngayon. Alam nyo, kung pwede lang mamili ng mga magulang, hindi kayo ang pipiliin ko. 100% yan. Lalo ka na tay, napaka-irresponsable mong ama. Walang pangarap sa buhay. At ikaw naman, nay, ganyan na lang? Tumunganga ka na lang ba? Hindi ka man lang ba magsalita? Magalit? Sumigaw? Kaya namimihasa yan eh. Dahil ganyan ka. Ang galit. Nasambit ni Tina. Tina, pwede ba? Tumigil ka na. Kahit ganyan ang tatay mo, respetuhin mo naman. Ama mo siya. Pumasok ka na sa kwarto. Sige na, Tina. Ang wika ni Aling Nita. Respeto? Respeto ba ka mo, nay? Bakit? Karapat dapat ba siyang respetuhin? Hindi nga niya alam kung ano ang ibig sabihin ng respeto eh. Noong mga sandaling iyon, hindi nagsalita si Mang Alfon. Pero sinampal niya ang anak niya. Hoy Tina, ito ang palagi mong tatandaan. Magulang mo kami. Kaya matuto kang rumespeto ha. Nagmamalaki ka na. Tiyak na yung lalaking yun ang dahilan. Kaya ka nagkakaganyan. Tama ba? Si Tony ang dahilan? Para kang kumuha ng batong ipupukpok mo sa ulo mo kapag yun ang pinatulan mo. Huwag kang magpadalos-dalos. At mas lalong, huwag kang magmadali. Maraming lalaki ang mas higit sa kanya. Nakikita mo na ang gulo ng pamilya nila. Huwag mong isugal ang buhay mo. Inuulit ko, maraming lalaki dyan. Kaya, kung ako sa'yo, iwasan mo na siya. Pareho lang kayong makasarili. Kaya ayaw ko na sa ganitong buhay. Matagal na akong nagtitiis. Napahawak si Tina sa kanyang pisngi dahil sa sampal ng ama nito. Ayaw nilang marinig yung katotohanan na ang pamilya nila Tony at ang pamilya nila ay walang pinagkaiba. Alam mo tay, kahit bugbugin mo pa ako ngayon ng paulit-ulit, hindi mo na ako kayang pigilang sabihin ang mga nakikita ko ngayong ginagawa mo. Huwag niyo akong igaya kay nanay. Kung si nanay, natitiis niyang itikom ang bibig niya. Kayang-kaya niyo siyang gawing robot. Ibahin mo ko. Hindi ako gaya niya. At mas lalong, hindi niyo ako kayang pigilan na makipagkita at mahalin si Tony. Ang sigaw ni Tina. Tina, parang awa mo na anak. Tama na. Huwag mo nang patulan ang ama mo. Kahit ano pang sabihin niya sa'yo, huwag ka nang sumagot. Bilang pagrespeto mo na rin sa kanya. At isa pa, para wala nang gulo, manahimik ka na lang. Ang manggiyak-ngiyak na sambit ni Aling Nita. Ha? Anong ibig mong sabihin, Nay? Hahayaan ko na lang siyang tratuhin niya tayo ng ganito. Nay, gumising ka na. Hindi ka robot. At mas lalong hindi ka niya alipin. Ipagtanggol mo naman ang sarili mo.
Kaming mga anak mo umaasang poprotektahan mo kami. Nay, ikaw na lang ang inaasahan namin. Lumaban ka naman. Huwag mong hayaang ganito na lang tayo habang buhay. Pero kung talagang hindi mo kayang ipagtanggol ang pamilyang ito, laban dyan sa asawa mo, hayaan mo ako. Kung hindi mo kaya, pabayaan mo ako. Matagal na akong nagtiis. Kung ikaw, Nay, kaya mong tiisin ang lahat. Ako, hindi. Inuulit ko po, hayaan mo ako. Matagal nang kinikimkim ni Tina ang sama ng loob niya sa kanyang ama. Sa wakas, nailabas na rin niya. Parehong nagulat ang mag-asawa dahil sa inasal ng anak nila. 3 ang mga anak nila at si Tina ang panganay. Aminado naman si Aling Nita. Totoo ang mga sinabi ng anak niya. Duwag siya. Martir. Hindi niya kayang iwan or sagutin man lang ang asawa niya sa kagustuhan niyang maging buo sila. Ayaw niyang magaya sa pamilyang pinagmulan niya na isang broken family. Handa siyang magtiis at magsakripisyo para sa kanilang pamilya. Yan ang pangako niya sa kanyang sarili. Ate Tina, saan ka pupunta? Bakit nilagay mo lahat ang mga damit mo sa bag? Ate, sumagot ka. Tumakbo si Princess palabas ng kwarto. Nay, si ate. Tingnan mo nga dun. Ha? Bakit, Princess? Anong nangyari sa ate mo? Nagtungo si Aling Nita sa kwarto at nakita niyang abalang-abala si Nita sa pag-iempake ng mga damit niya. O Tina, anong ginagawa mo? Aalis ka? Saan ka pupunta, anak? Mag-isip ka ng mabuti. Huwag kang magpadalos-dalos. Alam ko nang iniisip mo. Huwag kang sumugal. Mahirap ang gagawin mo. Buhay mo ang nakasalalay dito. Mag-isip kang mabuti, anak. Ang sambit ni Aling Nita. Nay, huwag niyo na akong pigilan. Hayaan niyo naman akong lumigaya. Ayaw ko na sa impyernong bahay na to. Pagod na ako. Kung ayaw niyong iwan ang asawa niyo, pues hayaan niyo ako. Gusto kong magkaroon ng peace of mind. Mararanasan ko lang yan pag umalis na ako sa bahay na to. Ang sagot ni Tina. Nita, huwag mong pigilan ang babaeng yan. Hayaan mong hanapin niya ang miserableng buhay niya. Habang nag-uusap ang mag-ina, biglang sumulpot si Mang Alfon. Anong sinabi mo, Tay? Miserableng buhay? Tay, matagal nang miserable ang buhay ko. At isa pa, kung miserable man ang magiging buhay ko, anong pakialam mo dun? Huwag mo na akong pigilan. Inuulit ko. Sawa na ako sa ganitong buhay. Nung time na yon, naglayas na nga si Tina. Pumunta siya sa bahay nila Tony. Lihim na magkasintahan ang dalawa. O Tina, napasugod ka? Ang nagtatakang tanong ng binata kay Tina. Oo nga Tony. Nagkasagutan kasi kami ng mga magulang ko kanina nang dahil sa'yo. Ayaw kong minamaliit kanila, kaya heto, naglayas na ako. Pwede bang dito muna ako? Seryoso at malungkot ang pagpapaliwanag ni Tina kay Tony. Tina, pwede naman pero kaya mo bang tumira dito? Maliit lang ang bahay namin. Kaya mo bang tumira sa amin or matiis mo ba? Magulo ang pamilya namin. Mama ko bungangera. Papa ko naman sugarol.
Madalas silang mag-away. Yung tatlo kong kapatid, lasinggero, patapon yung mga buhay. Tina, baka hindi mo kayang tumira dito. Baka magsisi ka lang. Hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang bumalik sa inyo. Magsorry ka sa mga magulang mo. Ang sambit ni Tony. Tony, bakit ganyan ang mga sinasabi mo? Akala ko ba okay lang na dito muna ako sa bahay nyo? Yung sinabi mo sa akin nun. Dahil ang gusto mo, magsama na tayo. Pagkatapos kitang ipagtanggol sa mga magulang ko, ganito lang pala ang sasabihin mo. Nagpaligoy-ligoy ka pa. Diretsahin mo na ako, Tony. Ayaw mong tumira ako dito. Pansamantala lang naman eh. Kung alam ko lang, Tony. Kung alam ko lang. Ang sambit ni Tina. Uy, Tina, ano ka ba? Joke lang yun. Pero, hindi lahat joke. Totoo yung mga sinabi ko tungkol sa pamilya ko. Madalas silang mag-away, magsagutan. Pero, nagkakaayos naman. Yung tungkol sa mga kapatid ko naman, biro lang. Mabait sila. Kapag tulog, siya nga pala, halika. Tuloy ka. Ang sabi ni Tony. Pumasok na nga sina Tony at Tina sa loob ng bahay. Dumiretso na sila sa kwarto. Tony, pasensya ka na talaga. Dito na ako tumuloy. Gusto ko na rin kasing takasan ang pamilya ko. Pagod na kasi ako. Sobrang martir yung nanay ko. Takot siyang mawalan ng asawa eh. Kung ako lang ang masusunod, noon pa lang, iniwan na namin ang tatay ko. Ang hirap kasing magdesisyon para sa aming ina. Halatang may hinanakit si Tina sa mga magulang niya. Tina, alam mo, hindi na ako magtataka kung bakit nagtitiis ang nanay mo. Dahil pareho lang naman yung mga tatay natin. Ang palaging rason ni Mama, ayaw daw niya ng broken family, kaya siya nagtitiis. Gusto ko ring maglayas nun eh, pero naawa ko sa aking ina. Nambubugbog kasi si Papa. Ako yung umaawat kung wala ako. Paano na sila? Ang saad ni Tony. Ano ba yan? Halos pareho lang naman pala tayo. Kausapin na lang natin sila para magbago na ang ama mo. Ang hirap kaya yun, lalo na ngayon. Ang hirap na kitain ng pera. Siya nga pala, bukas na bukas din, maghanap ako ng trabaho. Ayaw kong maging pabigat sa inyo. Gusto mo bang sabay na lang tayong maghanap ng trabaho? Di ba, nabanggit mong tapos na yung bahay na kontrata ninyo? Sige na, para makaipon tayo. Para sa kinabukasan natin. Gusto ko kasing magkaroon tayo ng sariling bahay. Kahit maliit lang sana. Basta, may sarili lang tayo. Kahit papano. Ang wika ni Tina. Natutuwa si Tony sa mga narinig niyang sinasabi ni Tina. Ganon kasi yung babaeng gusto niya. Yun bang may pangarap at matured mag-isip. Tina, bago nating isipin yung maghanap ng trabaho, magpakasal muna tayo. Kahit simple lang, para naman legal yung ating pagsasama. Alam kong galit ka pa rin sa mga magulang mo. Hindi kita pipilitin na sabihin sa kanila ang planong ito. Pareho na tayong nasa hustong edad. Isang pares lang ng ninang at ninong, okay na yun. Ang importante, may witness tayo. Wala na rin akong planong sabihin pa ito sa mga magulang ko. Kontrabida yung mga yun eh. Payag ka ba sa sinabi ko? Ang sabi ni Tony. Abot hanggang tenga ang ngiti ni Tina dahil sa mga sinabi ni Tony. Hindi niya kasi inaasahan na may plano din pala ito. Tony, maraming salamat ha.
Hindi ako nagkamali, Tony. Mabait ka talaga. Ang nakikita lang kasi ng mga ibang tao ay yung pagiging sugarol ng papa mo. Kaya yung iniisip nila, ganun ka din. Hindi nila alam, mabait ka pala. Alam mo, naniniwala na ako ngayon. Yun sa sinasabi nilang makikilala mo lang ang husto ang isang tao kapag makasama mo na sa isang bahay. Salamat, payag ako sa sinabi mo. Ang nakangiting turan ni Tina. Tina, grabe naman yung pambobola mo sa akin. Alam mo, ayaw ko namang magmalinis dahil tama naman kasi yung sinabi ng mga ibang tao eh. Gumaya na ako sa papa ko. Halos lahat ng bisyo niya namana ko na. Pero ngayon na nandito ka, pipilitin kong magbago para sa'yo at sa magiging anak natin. Pangako yan. Ang sambit ni Tony. Tony, asahan ko yan ha. Sana nga magbago ka. Para naman wala na silang masabi pa. Masayang-masayang dalawa. Nagsama nga sila bilang mag-asawa. Habang tumatagal si Tina sa bahay nila, pakiramdam niya, hindi siya umalis sa bahay nila. At parang mas masahol pa ang mga ito dahil nagkakasakitan na sila. At palamura din ang mga ito. Tiniis ni Tina ang lahat dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Tony. Kailangan niyang magtiis dahil ayaw na niyang bumalik pa sa bahay ng mga magulang niya. Gusto niyang panindigan ang ginawa niyang paglalayas. Palagi siyang nagdadasal na sana magbago na si Tony. Pagkalipas ng ilang buwan, nagpakasal na sila. Pagkatapos ang kanilang kasal, naghanap na agad sila ng trabaho. Tina, may good news ako. Ha? Good news? Ano naman yun? Sige, ikaw muna. May good news din ako. Oos talaga? Oo nga, may trabaho na ako. Halos sabay pa silang nagsalita. Nagyakapan ang dalawa. At napapatalon pa sila sa sobrang tuwa. Driver ang trabaho ni Tony. Samantalang si Tina naman ay isang sales lady. Maayos ang trabaho nila. Natutuwa si Tina dahil nagbago na si Tony. Dahil wala nang bisyo si Tony, nakaipon na sila. Pagkalipas ng 3 taon, nagpasya silang lumipat sa ibang lugar. At doon na lang sila magpatayo ng bahay. May kaibigan si Tony na nangangailangan ng pera. Kaya nakabili sila ng murang lote. Emergency daw kasi. Pakiramdam ng mag-asawa, dinapuan na sila ng swerte. Mabilis na natapos ang bahay nila dahil may sapat na pera. Kompleto ang mga materyales. At pagkalipas ng ilang buwan, sa wakas, natapos na rin ang bahay nila. Kakalipat lang nila noon sa bago nilang bahay. Nung sinabi na ni Tina kay Tony ang kanyang kalagayan. Tony, ngayon na mayroon na tayong sariling bahay, gusto kong sabihin sa'yo, yung kalagayan ko, ang wika nito. Ha? Anong kalagayan? Ang nagtatakang tanong ni Tony. Buntis ako, Tony. Magiging ama ka na. Ang masayang sabi ni Tina. Ha? Ano? Buntis ka, Tina? Alam mong marami tayong pinagkagastusan, di ba? Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Paano na ngayon yan? Titigil ka na sa trabaho mo. Hindi ka ba nag-iisip?
Paano pa tayo makakaipon yan? Alam mong hindi naman basta-basta ang magbuntis eh. Every month, ang check-up mo niyan. Paano na kung hindi mo kayang manganak ng normal? Paano kung ma-CS ka? Naisip mo ba ang lahat ng yan? Kulang ang 50,000, Tina. Ang galit na sagot ni Tony. Tony, bakit ka naman ganyan magsalita? Akala mo naman kung ano na eh. Parang ako lang ang gumawa nito. Tayong dalawa, Tony. Nandito na to. Wala ka nang magagawa. Kaya ko pa namang magtrabaho eh. Mag-iipon ako para sa anak ko. Dahil anak ko ito. Dugo at laman ko to. Ang saad ni Tina. Bahala ka, Tina. Basta, sinabi ko lang kung ano yung sa loobin ko. Bahala ka. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila, nag-walk out si Tony. Umiyak ng umiyak si Tina habang hinahaplos ang tiyan niya. Nagtungo si Tina sa kwarto, taimtim na nagdadasal para sa magiging anak niya. Pagsapit ng gabi, nagtataka si Tina kung bakit wala pa ang asawa niyang si Tony. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng sunod-sunod na katok. Kasabay nun ang sigaw ni Tony. Tina! Tina! Buksan mo ang pinto. Dali-daling binuksan ni Tina ang pinto. Tony, anong nangyayari sa'yo? Akala ko ba nagbago ka na? Dahil lang ba sa sinabi ko sa'yong buntis ako? Kaya ka nagkakaganyan? Anak natin to, Tony. Kung galit ka sa akin, please lang, huwag mong idamay yung anak ko. Wala siyang kinalaman. Ang mangyak-ngyak na sambit ni Tina. Ewan ko sa'yo, Tina. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Bahala ka. Anak mo lang yan. Huwag mo akong idamay dyan. Ang galit na wika ni Tony. Walang hiya ka pala eh. Tayong dalawa ang gumawa nito. Pero sige. Sige. Sige lang. Sige lang, Tony. Yung masaya at nag-uumapaw na pagmamahalan nila, biglang napalitan ng galit. Pagkasuklam. Pakiramdam ni Tony, malas ang sanggol na nag-uumpisa palang mabuo. Mula nung gabing yun, na sinabi ni Tina kay Tony na buntis siya, naging miserable ng lahat. Hindi na maayos ang kanilang relasyon. Palagi na silang nag-aaway. Dahil sa nangyayari, nakiusap si Tina sa kanyang boss. Nagtrabaho siya hanggang mana. Sa kabila ng paghihirap ni Tina sa piling ni Tony, nanganak siyang normal. At hindi lang yan. Nag-abot din ng pera ang boss niya. Nanganak si Tina na wala sa tabi niya ang asawa niyang si Tony. Pagkalipas ng 2 araw, nakalabas na sila sa hospital. Matindi ang galit ni Tony kay Tina, kaya hindi man lang niya nakita ang sanggol. Kamukhang-kamukha niya ito. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, habang lumalaki ang bata, lumalayo rin ang loob nito kay Tony dahil sa madalas niyang pananakit sa kanyang asawa na si Tina. Hanggang sa isang araw, nagyaya si Tony na lumabas daw silang dalawa ni Tina. Anong sinabi mo? Lalabas tayo? Gabi na. Hindi ko pwedeng iwan ang anak ko. Ang mariing sambit ni Tina. Ma, okay lang po ako. Pupunta muna ako sa kapitbahay. Sige na, sumama ka na sa kanya. 10 taon na noon si Miko. Parang matured na siyang mag-isip. Tumakbo ito palabas ng bahay. Noong mga sandaling yun,
wala nang nagawa si Tina. Kaya pumayag na siya sa sinabi ni Tony. Nagbabakasakali siyang ito na ang umpisa ng kanilang maayos na samahan. Pero nagkakamali siya sa kanyang inaakala. Dahil nung nakarating na sila sa sinabi ni Tony, kinakabahan na si Tina. Tony, sandali lang. Bakit wala man lang tao dito? Bakit ang tahimik? Tony, sumagot ka. Hindi ako nakikipagbiruan. Hindi ako natutuwa sa ginagawa mong ito. Ang nagtatakang sambit ni Tina. Habang nasa loob sila ng lumang bahay, lumabas ang tatlong lalaki. Tony, ayos ka palang kausap. Mabuti naman at tumupad ka sa usapan natin. Mrs., itong asawa mo kasi, ikaw ang pinusta. Natalo siya. Pasensya na. Adik kasi sa sugal ang asawa mo eh. Umiiyak si Tina habang nagmamakaawa sa kanila. Pero wala siyang nagawa. Dahil sa sugarol niyang asawa, siya ang pinusta. Siya ang nagdurusa. Nagtagumpay ang mga lalaki sa ginawa nila. Pagkatapos noon, hinayaan nilang umalis si Tina. Awang-awa si Tina sa kanyang sarili. Hindi siya papayag na hindi magdusa ang mga taong walang puso. Dumiretso siya sa pulis. Sinabi niya ang ginawa ng asawa niya. Mabuti na lang at hindi pa nakaalis yung mga lalaking nanghali sa kanya. Kabilang na ang asawa niya. Nagsampa siya ng kaso. Patong-patong na kaso ang nireklamo niya sa asawa niya. Kabilang na dito ang hindi niya pagkilala sa nag-iisang anak nila. Humingi ng tawad si Tina sa anak nila dahil malayo ang loob niya sa kanyang ama. Bale, wala lang ito. Dahil sa nangyari kay Tony, natutuwa si Miko dahil hindi na niya makitang umiiyak pa ang kanyang ina. At dahil sa nangyari kay Tina, nagising na siya. Naintindihan na niya ang kanyang ina. Dahil ganun pala ang pakiramdam kung ikaw na mismo ang nasa sitwasyon. Mahirap kasing humusga kung hindi mo naranasan ang pinagdadaanan ng ibang tao. Humingi siya ng tawad sa magulang nito. Masaya na silang lahat dahil nagbago na rin sila. Sa pagbabago ng mga magulang ni Tina, iniwan niya ang uniko iho niya para makipagsapalaran sa ibang bansa. Ngayon, happy together na sila. Dahil nasa ibang bansa na rin ang anak niya na si Miko. Samantalang si Tony naman na responsableng asawa, sugarol at tamad. Nakakulong pa rin siya. Pinagbabayaran pa rin niya ang kanyang kasalanan. At dito na po nagtatapos ang kwento. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Hanggang sa muli.